The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer greatly from the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and on the third day be raised. Then Peter took Jesus aside and began to rebuke him. God forbid, Lord, no such thing shall ever happen to you. He turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are an obstacle to me. You are thinking not as God does, but as a human beings do." Then Jesus said to his disciples, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life? For the Son of Man will come with his angels in his Father's glory, and then he will repay according to his conduct." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. You have heard the saying, expect the worst, but hope for the best. Expect the worst, but hope for the best. Why? Because if you expect the worst, you will not be complacent. You will always be in your toes and ready. Expect the worst. A brother priest, older in the ministry, who is nearing his 40 years as a priest, he has been an inspiration. And I asked him, what was your greatest struggle? What was your greatest struggle? I asked him because I am nearing my 25th year as a priest. 3 weeks from now. Sabi ko, ano pinakamalaki mo struggle? And he quickly said, the many death threats and thinking about nanay who is old and sick. Thinking about nanay who is old and sick. I understand. I know nanay. I know how much she loved nanay. I understand. And suddenly, it dawned on me, my own mother, who is 90 years old and is advancing in his dementia. Mahirap yun. Naluha ako nung tinatanong siya ng kapatid ko kasi tinatanong siya ng nanay namin, "Sino ka? Ano pangalan mo?" Ay di sinabi ng kapatid ko ang pangalan niya at sabi niya, "Anak ako ni Narcisa." Ang pangalan ng nanay namin, Narcisa. Sabi niya, "Sino si Narcisa?" Ano? Naluha ako. Kasi kahit pangalan niya, hindi na niya kilala. Ano po? Darating tayo doon. Why I'm sharing this to you? Because the first reading is sometimes our attitude or complaint before God. Sa wikang Tagalog,
hinikayat mo ako at masyado kang malakas, hindi ako nakatanggi. You dupe me. You dupe me. Na ang buhay niya bilang isang propeta ay punong-puno ng pagdurusa. Habang ako'y nakahiga at pinagninilayan ko ang sagot niya, well, niloko ba ako ng Diyos? Nangako ba ang Diyos na magiging madali ang buhay? Hindi naman. Hindi naman. Ano po nirereklamo ninyo? Nirereklamo niyo ba asawa niyo? Bakit? Nangako ba ang Diyos na pag nag-asawa ka, madali ang buhay? Hindi naman. Di po ba? Ano? Kaya nga minsan, dito sa Greenbelt, may lumapit, Father, pagdasal mo naman, makapag-asawa na ako. Sabi ko, bakit mo gusto mag-asawa? Eh kasi, Father, nalulungkot na ako. Agad-agad sinabi ko, Totoy, huwag kang mag-aasawa. Bakit naman, Father? At least ikaw pa lang ang malungkot. Diba? Bakit? Yung iba, feeling nila pag sila'y nag-asawa, sasaya sila. Tanungin niyo muna yung mga may asawa o masaya sila. Sa mukha lang nila, alam mo na eh. Hindi po ba? Ano? Di ba? Ano yung mga pinagdadasal natin? Iniiyak natin sa Diyos. Sana ma-promote ako. Sana matanggap ako. Sana magkaanak ako. And many of those prayers were granted. And many of those who prayed complained. Complained. Bakit? Hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali ang maglingkod sa Diyos. Kaya nga sinasabi ni Jesus, magdurusa, mamamatay. Ano sabi ni Peter? God forbid. Diba? God forbid. Huwag nawang ipahintulot ng Diyos. Peter, nakalimutan mo na ang kausap mo ay Diyos. Diba? But, look at the dialogue. Sana hindi ipahintulot ng Diyos. Eh, sino bang kausap mo? Diba Diyos? Pag mahirap na ang buhay, nakakalimot tayo sa Diyos. Nakakalimutan natin sino ang Diyos. Sino ang Diyos? Diba? Kung naalala niyo yung isang lalaking nahulog, nadulas sa bangin, at nangapit na ganyan. Pinipilit niya makaahon, di niya kaya. Sumisigaw siya, Diyos ko, tulungan mo po ako. At dininig siya ng Diyos, sabi niya, bumitaw ka sa kahoy. Sabi niya, meron pang ibang Diyos dyan. Di ba? Kasi gusto natin, yung Diyos na sinasamba natin, ibibigay lahat ng gusto natin, magaan ang buhay, madali, masarap. Magsabi kayo. My dear friends, my brothers and sisters, when people come, ask that they receive a blessing that I pray over them regarding their problems in the family, they should not forget that the praying over will not cancel their problem. Do not forget that. When you ask for patience, God will give you the opportunity to be patient. If you ask to be strong, Lord, help me to be strong, God will not give you strength. God will give you opportunity to be strong. Why? Because to be strong takes time. Takes time. Marami yung halimbawa, gustong lumaki ang katawan, nag-gym. Ano po? Mahirap yung nag-gym ka, ayaw mong buhatin yung mabibigat. Di ba ba? Ano lalaki sa iyo? Yung iba naman, isang araw pa lang sa gym, binuhat, ganyan. Pag uwi, maghuhubad, haharap ka kaysa salamin, gaganong-ganong ka. Isang araw ka pa lang. Ano yan? Instant. Di ba? Marami din naman nag-diet. Kahapon lang nag-diet. Ngayon magtitimbang na. Sabi, hindi bumaba.
Mahilig tayo sa instant joy. Instant noodles lang ang meron. Pero walang instant strength, walang instant patience. I will suffer, I will die. Hindi na napakinggan ni Peter. On the third day, I will rise again. On the third day, di ba? Mga minamahal mga kapatid, paulit-ulit ko yung sinasabi. Kasi palagi na lang merong nagme-message, palagi na lang may nagtatanong, Father, bakit yung magnanakaw sa krus? Magnanakaw naman yun. Ha? Nung sinabi lang niya, alalahanin mo ako pag ikaw ay pumasok na sa iyong kaharian. Bakit nakapasok agad yun, Father? Sabi ko, oo nga, hindi nga nagsisimba yun eh. Ay, bakit yun nakapasok agad? Ang sagot ko, huwag mo kakalimutan, nakapako yun. Diba? O, gustong pumasok agad sa langit? Magpapako ka. Diba? Gusto natin, walang hirap. Ano sabi ni Sino ba ito? Alfonso Liguori. That the only road towards heaven is the ladder of the cross. The ladder of the cross. My dear friends and brothers and sisters, when we think about the cross, we think of the wood where Jesus was nailed. But sometimes or many times, the cross is the conflict between the will of God and our will. Yun ang cross. Ang cross ng buhay natin ay kapag salungat ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Sa palagay mo ba, isusuko ng Diyos ang kanyang kalooban para sa atin? Hindi. Sapagkat alam ng Diyos kung anong higit na makabubuti para sa lahat. Alam ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga sabi sa ikalawang pagbasa, kahit anong mangyari, ialay mo ang iyong sarili para sa Diyos. Are we making ourselves an offering to God? Are we making ourselves an offering to God? What kind of offering do we have? What kind of offering? My dear friends, my brothers and sisters, as many writers would say this, you want to become a better person today than yesterday. You want to reach your dreams. You must learn to delay your gratification. Learn to delay your gratification. Antayin mo, hindi agad-agad. Hindi agad-agad. Mga minamahal na mga kapatid, it takes how many years to finish the primary school, secondary school, college? It takes time. It takes time. Pero tingnan nyo, ang dami nakatapos, pero wala pa ring trabaho. Diba? Bakit? Hindi assurance na pag ikaw ay nakatapos, makakapagtrabaho ka uli, makakapagtrabaho ka agad, mag-apply ka. How I wish when people would come and, Father, pray over mo naman ako para ako'y makapagtrabaho na. How I wish. Diba, na pag-pray over ka, makakatanggap ka na kagad na you are accepted. Ay, grabe. Siguro ang haba ng pila nun. Ano? Magpa-pray over ka kay Father. May trabaho ka. Haba siguro ng pila. Hindi po ba? Ano? Mga minamahal na mga kapatid. Gusto kasi natin, sarap lang eh. Sarap lang. Ay, nako. Alam niyo, pinakamahirap kapag ikaw ay nagluluto. Anong pinakamahirap pag ikaw ang tagaluto? Hindi yung gustong-gusto ng mga kumakain.
Ang pinakamahirap, ikaw na nagluto, ikaw maghuhugas. Yun ang pinakamahirap. Di ba? Ay, nako. Yun ang malungkot. Ikaw na nagluto, ikaw pa maghuhugas. At pag inutusan mo ngayong mga anak, nakita niyo yung video ng anak na naghuhugas ng pinggan, akala mo mamamatay na. Akala mo, ano ba naman ito? Akala mo ikamamatay. Naghuhugas lang ng pinggan. Pero pag kumain yun, sure ako, malakas. Ang laki ng katawan eh. Di po ba? Ano? Hindi naman lalaki yun kung hindi matakaw yun. Di po ba? Ano? Mahirap. Sorry for the words. Marami sa atin, malakas lumamon, ayaw magbayad. Mahilig sa libre. Di po ba? Ano? Na wala naman talagang libre. Wala talagang libre. Yung kinain mo kaya libre dahil may nagbayad na iba. Di ba? Anong sinasabi ko? Nung tayo ay bata, hindi natin alam kung magkano binabayaran sa kuryente. Kung makapag-iwan tayo ng TV, gayon na lang. Kung makapag-iwan ng ilaw, gayon na lang. Kung iwanan ng gripo, gayon na lang. Ngayong ikaw ay malaki na, at hati-hati na kayo sa bayad, ikaw na nagbabayad ng kuryente, lahat pinapapatay mo. Napansin nyo ba? Lahat pinapapatay. Bakit siya nagbabayad ng ilaw eh? Ano sabi nung isa? Sabi nung umiihi yung kapatid, binuksan yung ilaw ng CR, sinigawan pa niya, iihi ka lang, bubuksan mo pa ang ilaw. Bakit? Hindi mo kayang i-shoot? Bakit? Siya na nagbabayad eh. Ako po niya, yan ang mahirap. Pag ikaw ang bumibili, gusto mo ng bagong sapatos, kung makapagturo ka sa magulang mo, gusto ko po yan. Wala tayong ganyang pera. Diba? Ngayon ikaw ang nanay, sabi ng anak mo, ma, gusto ko yan. Maglakad, magyapa ka na lang. Diba? Kapag kamisan, hinahayaan ng Diyos na danasin natin ang hirap na hindi natin naintindihan nung tayo ay nanghihingi. My dear friends, my brothers and sisters, sabi ko nga sa iba, kasi tayo, pinapakain natin ng mga bawal yung mga bata pa. So, hayaan mo, bata pa, pwede pa yan, bata. Diba? Oh. Kailan sisingilan yan pag matanda na? Di po ba? Ano? Bakit ba yan diabetic? Binanatan niya lahat ng matamis nun. Bakit ba yan may hypertension? Binanatan niya lahat ng taba nun. Di po ba? Ano? Bakit masakit ang mga buto-buto niyan? Binanatan niya lahat ng buto-buto nun. Di po ba? Ano? Because we will always reap what we sow. We always reap what we sow. Father, pray over mo ako. Ang taas ng blood sugar ko. Ako, Nay, alam ko pakiramdam nyo. Member din ako ng media. Anong media, Father? Mediabetes. Di ba? Member ako ng media. O alam ko. May patch na ako. Palaging nagkaganyan. Counting kain. Di ba? Kasi yun dahilan ng stroke ko eh. Pag masarap, tinitingnan mo na lang. No? At sinasabi ko sa sarili ko, natikman ko na yan noon. Di ba? Yun na lang. May bisitang pare galing sa Palawan. Trinit ko doon sa Contis. Sabi ko, kainin mo ito mango bravo, kainin mo, sarap nito. So, sarap na sarap siya. Sabi niya, bakit di ka nakain? Bawal eh. At least pag nakita ko may kumakain, parang ako na rin. Di ba? Natikman ko na yan noon. Di ba? Why? Member ka ng media eh. Pero yung pinagdasal mo, sasabihan mo, wag na ho kayong kakain ng leche plan, wag na hong halo-halo, bawasan ng kanin,
bawasan ng matamis. Ano sabi? Father, huwag mo na ako pagbawalan. I-pray over mo na lang ako. You will never reach heaven if you cannot let go and be able to embrace the pain that comes with it. Again, my brothers and sisters, no one will go to heaven if you're unable to let go of the things that you are not supposed to have and embrace the pain that comes with it. That's why you must learn to accept the fact and pray that I hope for the best and expect the worst. Hope for the best and expect the worst. You want to finish college with a good grade? Hope for the best, but expect the worst. You want to be promoted? Hope for the best, expect the worst. You want to be happy with your married life? Hope for the best, expect the worst. And if you want to become a priest, hope for the best, but surely expect the worst. Amen. Going back to what I've said, paging all parents here present and those joining us in online, please listen. Kahit gaano kayo kayaman, kahit gaano karami ang iyaya ng inyong mga anak, ang inyong kasambahay, please give your children something to work. Inuulit ko, kahit gaano kayo kayaman, pagtrabahuhin ninyo ang inyong mga anak. Because the only way to develop our strength is to carry some weights. Magbuhat, hindi lang kutsara at tinidor. Ano po? At kung kayo magpapari o maglilingkod sa Diyos, hindi lang malakas ang tuhod, dapat matibay ang dibdib. Ano po? Pwedeng lumuha. Hindi naman masama yun. Pero dapat malakas ang tuhod at matibay ang dibdib. Again, my brothers and sisters, learn to hope for the best, but expect the worst, so that you will never be complacent. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Magandang gabi po sa inyong lahat.